Magandang gabi ho, Pilipinas. Kumusta po kayo? Ako po ang inyong host, Brothers Travelers Dan Chan. At muli ho tayong nagbabalik sa atin hong vlog. Ngayon hong araw ho mga kabayan ng Martes. Nako, mga kababayan, desperado na. Desperado na mga kabayan ang mga kalaban po ng mga Duterte. Isipin nyo mga kabayan, ito ho ay para lang ho masiraan. No? Dito makikita ho natin kung gaano ho kadesperado ito pong mga gusto magpabagsak kay Vice President Inday Sara Duterte. Dahil unang-una ho mga kabayan, alam naman po natin na hindi po nila kayang talunin ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Una ho, kita niyo naman, siya ho ang nangunguna ngayon sa lahat ng mga survey. Consistent po mga kabayan. At nandiyan na po yung teknikalidad na kung saan nagsampa na nga sila ng mga nagfile na nga sila ng impeachment kay VP Sara na naman. At ito na nga mga kababayan. Sa bidyong ito mga kabayan, mapapanood po ninyo yun pong winalangya po nilang video, yung pong AI na video na kung saan mga kabayan, masasabi po natin na talaga hong pagwawalang hiyaho itong ginawa po mga kabayan kay Vice President Inday Sara Duterte. Tignan nyo ho kung paano nila binaboy mga kabayan. Ano ho? Ngayon, ito ho ang labanan dito. Matagal na ho mga kabayan na lumalaban ang mga Duterte ng drug test. Ngayon, ito ho. Sa dinami-dami ho mga kabayan, ang pepekehin nyo, ito pa ho mga kabayan si Vice President Inday Sara Duterte pa, mga kabayan, ang inyong binaboy. Ito nga yung video mga kabayan. Ipakita ko sa inyo, ngayong gabi ito, yung video po na fake na video. Again, ulitin ko, ito pong inyong mapapanood ngayong gabi, ito ho ulitin ko, ay isa po itong peke. Okay, ulitin ko po ito po ay AI na ginawa po ng mga kalaban. Ayan, oo. Ulitin ko po mga kabayan, ito po ay fake. Fake po ang video ito na inyong mapapanood. Alright. So, eto na. At umpisahan na ho natin mga kabayan. Okay. Game. Gina tayo. Gina kayo. Game na. Ayan mga kabayan ang propaganda ho nila. No? Kung ano-ano ho yung inilalabas ho nilang propaganda. O, kunyari, akala mo si VP Sara na nakita nyo doon. Ano? Ayan ho. Kita nyo? Ayan mga kabayan Ayan mga kabayan. Mga kababayan, again, ayan. Yung video ho na inyong nakikita, hindi po ito totoo. Sabi, a netizen approach us the provided a video of Sara Duterte. Imagine ho ninyo mga kababayan, kung totoo ho itong video ito, common sense na lang. Tumakbo po ito ng pagka-alkalde. Walang bidyong lumabas na ganito. Tumakbo po siyang pagka-vice presidente, walang bidyong ito. Kaya ho mga kabayan, sorry na lang kung sino man ho itong nagpalabas na to, napakatanga at napakabobo. Ito hong bidyong ito mga kabayan ay ginawa lang po nila, isa po itong peke. Ito po ay isang AI na kung saan mga kabayan, isang uri ng panira kay Vice President Inday Sara Duterte. Ang sabi rito, we cannot confirm nor deny the veracity of this video. Watch at your own risk. Sabi kunyari pa. Ang nag-upload po niya mga kabayan, itong kwentong barangay. Ano ho? Oo. Tapos may naka-attach pa ho dito kay kwentong barangay na sabi dito ng kwentong barangay. Hindi natin yung kwentong barangay. Kasi in-upload ho yan nung doon ho sa isang account ho ng peking barangay. Ayan. At ang sabi dito, pati ho yung titingnan ko yung ito yung kanyang account mukhang pineki din.
Kunyari, maka-BP Sara siya. Ang dami niyang video, marami silang in-upload na video kay BP Sara. Ano ho? Ngayon, eto ho mga kabayan, oo, at yan ho ay in-upload. Ano ho, in-upload ho yung video na yan. O, eto na. O. Makikita may makikita ho tayo mga kasama ho doon, may mga babae daw doon. Ito again ulitin ko, fake po ito ha. Itong nakikita nyo ito ay fake po ito mga kabayan ha. Fake po ito. Ito obviously AI po ito. Pakita nyo, hindi nga mapakita yung ulo, di ba? Obviously ho mga kabayan, AI ho itong ginawa kay Vice President Inday Sara Duterte. Ganyan na ho sila mga kabayan, kadesperado. Ayan. Ang mga kalaban ni Vice President Inday Sara Duterte. Grabe, ginawa pang tibo. Ayan. Nakita nyo kung paano ho yung paninira kay BP Sara. Ayan ho. So maliwanag po mga kabayan na ito hong video ito ay isang uri ho ng paninira laban po kay Vice President Inday Sara Duterte. Kanya na sila kadesperado, wala na. Ngayon, napakasimple lang naman yan eh. Itatanong pa sa NBI, bakit naman, sabi niya. Alam mo, ako magsasabi niyan. Kung talagang totoo yan, di dapat kita niyo, hindi nga ho pinapatulan ng ni Claire Castro eh. Dahil alam mo nila, AI yan. Dahil alam na tatamaan sila dyan. Hindi nga ho pinapatulan mga kababayan ng mga kahit yung mga kaliwang grupo, hindi ho nila papatul-patulan yung video na yan. Dahil alam po nila na peki po yung video na pinapakalat. O di ba? Kunyari, naglagay pa sila ng safe na ganyan, di ba? Kunyari, nakakuha silang video na binibidyohan ganun si BP Sara. Sinong tanga na papayag na, di ba, mabidyohan ka ng ganun? Naninigarilyo? Ganito lang ang labanan dito. Kung sino man yan nagpo-post na yan, paglabanan natin dalawa. Magpa-drug test si Macoy Jr., magpapadrug test o Duterte. Yan ho ang labanan. Di ba? Para magkaalaman. Pa-safety pa yung naglagay, di umano daw eh. So clearly, ladies and gentlemen, ngayon ito ho, sa akin, para sa akin lang ho ito, grabe na ho ang katindi, ang paninira ho na gusto po nilang panira kay BP Sara. Kaya ho kayo, wag ho kayo magpapadala basta-basta diyan sa mga kalokohan ng kalaban ni BP Sara. Grabe no? Desperado na ho. ganun sila kadesperado. Di ba? Again, ulitin ko fake po yan, AI po yan. Kung sino man po ang nagpapakalat yan, ganito lang kasimple yan. Bigay nyo sa amin yan, tapos gawin natin, pa-authenticate natin. Ang dali mo magpa-authenticate yan. Alam mo, kung totoo yan, ibibigay na yan sa ibibigay na yan kay Claire Castro, yung tape na yan. Hindi ho i-upload ba yan. At ipabeverify, kasi ulitin ko ito, pakita natin ulit. Ipakita natin ulit. Ayan, ipakita ho natin ulit. Ito hong video ito, yung video inyong nakikita na yan, kung totoo yan, di sana ho milyonaryo na ho may hawak yan. Ibibigay lang yan mga kababayan ibibigay lang yan sa mga dilawan. Ibibigay lang ho yan kay Trillanes. Ibibigay lang ho yan kay Auntie Claire Castro. Yang nakikita nyo mga kabayan, sila na magpapasuri niyan. Hindi nga nakita nyo mga kabayan, pinapakalang fake na yan. Ibig sabihin, peki talaga. Panira lang. Kaya ho, pakishare nyo to para malaman hula na meron pong nagpapakalat ng ganito kay Vice President Inday Sara Duterte. Di ba? At wag ho kayo nagpapaniwala dyan. Anyway, at pag-usapan naman natin mga kabayan, ito na.
bukod ho sa pamimeke, kasi sobrang sakit na po mga kabayan ng loob. Sobrang sakit na po mga kabayan ng loob mga kabayan. Ah, ah, eto mga kabayan meron ho mga kabayan isa hong asong ulol na kahul ng kahul. ah, hindi ko alam kung gaano katotoo to Hindi ko alam kung hindi ko alam kung si Soto nga, kung sinabi nga ho ni Soto to, kasi may lumalabas ngayon dito na parang may nagpapakalat ng mga, alam niyo na, baka mabiktima ho tayo. Pero di umano, may mga nagpo-post ng ganito. Aba, pero tingin ko hindi ko alam kung talagang galing ho kay Soto to Sabi ho ni Soto, pag mag-resign si PBBM, handa ako sa mangyayari, bubuhayin ko ang usapin sa charter change at wala naman masama kung maging prime minister ako. What? Hindi ko alam kung totoo to kinukuha ko yung beripikado ho mga kabayan na pahayag ni Soto kasi mahirap na ngayon, baka may gumawa na ganyan, baka tayo mapainan dito, di ba? Pero isang bagay lang ho ang sigurado doon. Ayan. Again, ulitin ko na kapag ka natanggal si Bongbong Marcos at natanggal po mga kabayan itong si BP Sara, ay ang makikinabang po mga kababayan dyan ay walang iba kung hindi si Soto. Pero bakit nga pa? Ano sabi ho tungkol kay Soto? Ito mga kabayan. Ito kasi yan Okay. Si Soto mga kababayan, kinumentuhan po mga kabayan ni Atty. Pantaleon Alvarez. Ano ho ba yung komento ho niya dyan? Ano ho yung sinabi po ni Pantaleon Alvarez tungkol po dyan kay Soto? Ito na nga. Okay. Ang sabi po mga kabayan ni Pantaleon Alvarez, hindi abogado si SP Soto. Binara ni dating House Speaker Atty. Pantaleon Alvarez si Senate President Tito Soto sa kanyang pahayag na judicial legislation ang desisyon ng Korte Suprema na tatuluyang ibasura ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Pantaleon, mali si Soto. Hindi niya ito naiintindihan ang prinsipyo ng check and balance ng pundasyon ng ating gobyerno. Anya, he seems obvious of the fact that the Constitution vests the Supreme Court the sole power to interpret and apply the Constitution. Iginit din ng dating House Speaker na dapat pag-aralan ni Soto ang Constitution upang malaman kung ano ang kanyang sinasabi. Kasi ganito mga kabayan. Tama naman sinabi ni Pantaleon Alvarez. Hindi ka abogado. Ang tanging makakapag-interpret lang ay yung mga abogado. Pinag-aralan ho lang pagkatagal-tagal yan. Ngayon, eto palibasa si Soto mga kabayan ay nag-graduate po mga kabayan sa One Ball University with a masteral degree na major pa mga kabayan ng Bulagaan sa Bulaga. Kaya ho ganito ang utak. Imaginein ho ninyo mga kabayan, tumatanda ito yung mga tinatawag natin, tumatanda sila mga kabayan na paurong. Na gusto nila, akala nila, mas matalino pa sila, mas magaling pa sila sa mga senador. However, siya ay ibinoto lamang naman taong bayan at binoto siya. Dito elected ka, pero hindi mo na pinag-aral ng batas. Pero gusto mo, mas magaling ka pa sa mga hukom. Ayan. Ito pa ang isa mga kabayan. Tingnan nyo Ito pang mas malupitan mga kabayan. Tungkol na din kay Soto, ito yung sinasabi ni One Ball University ni School Bukol. Soto naniniwalang gusto siyang palitan bilang Senate President dahil kontra siya sa korupsyon. Hindi po. Ako, tingin ko maliho wala ka pa naman napapatunayan at wala ka napatunayan na kinalaban mo korupsyon Wala pa nga di ba? Wala pa nga po siya mga kabayan na napatunayan na talagang kumakalaban sa korupsyon. Kung maniniwala kami
na kung talagang totoo kumakalabang ka sa korupsyon, bakit hindi mo imbestigahan si Bongbong Marcos? Na siya ang pasimuno ng lahat ng kaguluhan sa Pilipinas. Naniniwala si Senate President Vicente Soto at Tito Soto III na may ilang mga senador ang hindi natuwa sa kanyang pamumuno. Hindi lang po yung mga hindi lang yung mga senador, kahit po kaming mga taong bayan, hindi ho natutuwa sa pamumuno po ninyo. Kaya gusto siyang palitan bilang pinuno ng Senado. Alam nyo kasi bakit kayo nagkakaganyan? Kasi masyadong obvious ho na kayo ay inilagay dyan para ho magtanggol. Baliktad ho yung kanila hong caption eh. Gusto kang tanggalin dahil lumalabang ka sa korupsyon. Mali po eh. Gusto kang tanggalin para maparusahan yung tunay na nasa likod ng korupsyon, especially sa flood control project. Ayon kay Soto, isa sa mga tingin niya na kinadismaya ng ilan, yung kasamahan ay ang pagiging mahigpit niya sa budget insertion na isa sa mga turong pinanggagalingan ng korupsyon. Ngayon, mayroon ba nagreklamo sa insertion? Kung wala naman nagreklamo sa insertion. In fact, binuko nga ho ng mga DDS vlog ng senador yan. O di ba? Ano ba ang iniisip ko na maaring hindi matuwa ang ilan sa mga kasama ko? Baka dahil mahigpit ang insertion na budget, ani Soto. Hindi po yun eh. Hindi yung mahigpit yung insertion mo, sir. Alam naman natin yung insertion mo, marami pong korupsyon dyan. Ang ayaw po nila, yun hong ginagawa ninyong aksyon sa pag-iimbestiga dyan po sa, lalong-lalo sa Blue Ribbon Committee. Hindi ho kayo, wala ho kami pakialam dyan. Lumalabas ho kasi, inilagay po kayo dyan ng mga mastermind sa mga flood control. Kayong dalawa ho, mga kabayan, nito hong si Lacson, si Pinky at saka ikaw. Kaya, imbis na matumbok ho yung tunay na salarin, mga kabayan, naging tinik ho kayo. Kayo ho yung humarang, mga kababayan. Tapos, imaginein ho nyo ito ho, kung talagang para sa bayan to, hindi ho dapat ganito ho kalupit, katindi, mga kabayan. Ito ho kanya hong pagharang tungkol po dyan sa mga mastermind, dyan sa mga flood control na yan. Grabe, no? Ganyan ho kalupit, mga kabayan. Ito hong si Soto, di ba? At kabilang na ho dyan, mga kabayan, isa rin ho yan na kumontra. Kumontra, mga kabayan, tungkol ho dyan sa sa Supreme Court. Ay, isipin nyo, mas matalino pa siya sa Korte Suprema. Samantalang yan, nag-aral ng pagkatagal-tagal yan. Ito pa, mga kabayan, okay, napakaganda ho nitong ating pag-uusapan. Yaman din lang naman na pag-uusapan, mga kabayan. Okay, ito mga kabayan, ang tanong. Okay. Mayroon hong salita si Kong Pulong dito. Meron hong siyang nilabas na pahayag na ito po ang pahayag po ni Congressman Pulong Duterte. Giit ni Congressman Pulong, kung totoo man may karapatan ang mamayan na marinig ang katotohanan. Hindi dapat husgahan batay lamang sa larawan. Ngunit, ito ngunit dapat ding tandaan na may mas mataas na pamantayan para sa mga nasa publikong posisyon, lalo na sa presidente. You are called a leader because you are expected to lead. That you can only be done if the people has their fully trust in you. Ang problema, papaano niya, yun nga ho, kasi leader ho si Pangulong Bongbong Marcos, you are the one to lead the people. And the problem is, how can you lead? If you are like for example, kamukha ho niyan, papunta ho, tama yung sabi ni Percy Lapid, papunta ho tayo sa bangin. Ito ho, panunungkulan ni Bongbong Marcos ay papunta po, mga kababayan, sa bangin. Grabe, Antindi ho, mga kababayan. Oo. Okay. Anyway, mga kababayan, at abangan nyo ho yung susunod ho nating ating upload na video. Pero huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe at pakisuportahan nyo itong ating live ito. Muli, mga kabayan, abangan nyo yung susunod nating vlog
Abangan nyo rin ho yung ating mga live. Ako po ang inyong host, Brother Shabelos Danjan, nag-iwan po sa inyo ng isang magandang araw sa inyo lahat. Keep safe always. God bless and always God bless. Mabuhay po yan.